Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Titulo. Amang, kain na kayo! Nakapagsaing na po ako at nakapagluto na din ng pinakbit. Masarap yun. Ginamit ko yung sikretong Ricardo doon ni Inang. Alok ni Janus sa kanyang amang na nakaupo sa tomba-tomba habang tanaw-tanaw nito ang tanawin mula sa teres. Ipagain ko na po kayo. Hindi man lang narinig ng amang ni Janus ang sinabi niya. Naganda na muna ang binata ng pinggan nilang dalawa sa hapagkainan. Nagsandok ng mainit na sinaing at naglagay sa mangkok ng pinakbit. Amang, halika na po! Ulit niya. Sa puntong yon, narinig na din ng amang niya ang pag-aaya ni Janus. Eto na bunso, saglit lang. Pinilit ng amang niya na tumayo kahit hirap na hirap ito. Dumalo agad si Janus sa kanyang amang na muntik ng matumba. Naku amang, tulungan ko na kayo. Inalalayan ni Janus ang amang niya patungo sa kanilang malaking hapagkainan. Pinaupo niya ang amang niya sa malambot na upuan. Kinuha na din ni Janus ang tungkod nito at itinabi dito. Naka, mukhang masarap na nga ito bunso Amoy pa lang Nilanghap nito ang luto niya. Naaalala ko tuloy yung iyong inang. Tiningnan ng may edad niyang amang ang bakanting upuan na katabi nito sa pagkakaupo. May kinuha muna ang binata sa kusina bago bumalik sa kanilang hapagkainan. Malunggay po, amang. Nilapag niya ang isang babasaging mug na may lamang pinakulo ang katas ng malunggay. Sige, dyan lang. Salamat, bunso. Pumilit ngumiti ng amang niya at inimbitahan na din siyang maupo. Halika, pagsaluan na natin tong niluto mo, bunso. Dalawa lang silang nasa hapagkainan, pero ramdam na ramdam ang kalungkutan habang kumakain sila. Dinig na dinig ang nagkakalansing ang mga kutsara at tinidor sa plato. Nahinto sa pagnguya ang amang niya. Nakatingin siya sa apat na bakanting upuan na katabi ng binata. Napansin naman yon ni Janus. Kumusta na kaya mga kapatid mo? Hindi na tayo naalala. Pagsisimula ng pagsisentimiento nito. Porque may mga pamilya na hindi man lang nila maalala na may sakit ang kanilang amang. Nilunok ni Janus ang kanyang kinakain bago magsalita. Amang, busy lang po siguro yung mga yun. Pero magpapadala po ako ng telegrama sa kanila. Namimiss ko na din kasi ang mga ateng at kuyang ko Hindi ba lang kasi nila tayo kinukumusta? Kita mo namang malala na ang diabetes ko. Tiningnan ni Janus ang nagnanaknak ng sugat sa paa ng kanyang amang. Dinadapuan na din ng langaw yon kaya binugaw ng binata. Sana naman kahit presensya lang nila maramdaman natin. Magkakalapit lang ang lugar natin. Yung dalawa nasa Gapan lang, habang yung dalawa naman nasa Buntalban. Nasa Pilipinas naman tayo pare-pareho pero wala man lang silang oras para sa kanilang amang. Napabuntong hininga si Janus. Huwag na po kayong maginanakit sa mga kuyang at ateng, amang. Dadalawin din po tayo nila. Sigurado po ako dyan. Huwag yun na pong damdamin yun. Sige na po. Kung ano pa yung mangyari sa inyo dyan Hinagod niya sa likuran ng kanyang amang. Sige na po. Ituloy niyo na po yung kinakain niyo at magpahinga na po kayo. Maliligo po ba kayo mamaya? Ipagpapakulo ko po ba kayo ng tubig? Malungkot na tumango-tango ang ama niya. Salamat bunso Mabuti nandiyan ka. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo to bunso. Sus, yan ka na naman amang Drama mo na naman. Sige na amang, ubusin niyo na po yan. Itinuloy na nila ang kinakain. Nang matapos ay siya na din ang naghugas ng pinagkainan. 5 magkakapatid sina Janus. 3 silang lalaki at 2 babae. Si Betty ang panganay. Pangalawa si Tony, pangatlo si Ome. Pang-4 si Buena at si Janus ang bunso sa magkakapatid. Palibhasa nga masipag ang kanilang amang noon kaya nagkaroon sila ng sarili nilang lupang sakahan.
Noong araw kasi, malawak ang kagubatan sa ating bansa. Punong-puno ng mga likas na yaman. Sa bawat lupang malinis o mahawakan ang nagtataasang damo at punong kahoy ay nagiging pag-aari na. Dahil na din sa kasipagan ng kanilang amang ay nagkaroon sina Janus ng masasabing hindi man marangyang buhay. Ito ay katamtaman lang naman o sa madaling salita ay nasa middle class sila. Talagang saksi ang 5 magkakapatid sa paghihirap ng kanilang amang. Mula din noong mamatay ang kanilang inang sa sakit na lupus, 1 taon pa lang si Janus. Doble kayod na ang amang nila na buhayin silang magkakapatid at mabigyan sila ng magandang buhay. Ipinangako kasi ng amang nila sa kanilang inang bago ito malagutan ng hininga, hindi sila matutulad sa kanila na ang inuulam lang ay asin. Maswerte na nga lang noon kapag nabigyan sila ng dilata ng sardinas. Kaya ang amang nila ang gumawa ng lahat upang hindi nila maranasan ang paghihirap. Ang naipatayong bahay noon sa pagsusumikap ng kanilang amang ay malaki at konkreto. May 4 na kwarto ito. Ang 2 silid ay para sa 4 niyang magkakapatid. Ang isa ay para sa kanyang amang at ang huli ay para sa binatang si Janus. Nakapag-aral at nakapagtapos ang nakatatandang kapatid ni Janus na sunod-sunod. Maliban sa kanya na bunso. Wala daw kasi siyang hilig sa pag-aaral kaya naging katuwang na lang ng kanyang amang sa pagsasaka at paglalako ng mga itinitindang gulay si Janus. Dahil nga titulado ang mga kapatid ni Janus, parang naging utusan o alipin na lang siya ng mga kapatid. Bagay na napansin ng kanyang amang. Tanda pa na sabi noon ng kanyang amang, Hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, bunso. Tandaan mo na mataas naman ang paghanga ko sa iyo sa diskarte at pagkamatulungin mo sa akin. Nabakas ang lungkot at awa sa mukha ng kanyang amang dahil mataas sana ang pangarap nito sa kanyang bunso. Pero nabigo ito dahil hindi na din kasi kaya siyang pag-aralin ng amang niya dahil mahina na din ang katawan nito. May katandaan na. Nagpadala si Janus ng telegrama sa kanyang 4 na kapatid na nasa Gapan at Rodriguez Rizal. Natanggap din naman yon di kalaunan ng mga kapatid ni Janus. Subalit nang bumalik ang sagot ng mga ito sa pamamagitan din ng telegrama, nalungkot si Janus. Yung 2 niyang kapatid ay busy sa mga hinahawakang negosyo, habang yung 2 dinahilan ng maselang panganganak ng misis nila. Nang sabihin ni Janus ito sa kanyang amang, mas sumama ang loob nito. Baka gusto pa nila na iburol ako bago pa nila maalalang may amang pa sila. Nag-uumpisa na uling magsentimyento ang kanyang amang. Bunso, pakisabi sa susunod mong ipapadalang telegrama sa kanila na susunod na ako sa inang ninyo. Bagyang nanlaki naman ang mga mata ni Janus. Amang naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Napakamakasarili kasi nila eh. 5 taon na silang hindi nagpapakita. Di Pasko, bagong taon, o kahit kaarawan ko, hindi man lang sila bumisita. Hindi ko man lang makita yung mga apo ko sa kanila. Nasaan na ba sila noong mga panahong nagkandamatay-matay na ako sa pag-aalala sa kanila? Ha? Hindi na napigil ng amang niya ang mapaluha. Miss na miss ko na mga kapatid mo. Gusto ni Leoning na magkasama-sama ulit tayo. Makumpleto. Kung pwede lang na ibalik ang nakaraan. Kung pwede lang. Humagulgol ang amang ni Janus. Naging emosyonal na ito. Hinagod-hagod ni Janus ang likod nito. Maski siya ay naluluha na rin. Napapailing siyang nagsalita habang pinapali sa mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sige po, amang. Magpapadala po ulit ako sa kanila ng telegrama. Inalalayang hinatid na ni Janus ang kanyang ama sa itaas ng kwarto nito. Binendahan niya ang nagnanaknak ng sugat sa paa ng kanyang amang. Nagpakulo na din siya ng mainit na tubig upang ibabad sa paa ng kanyang amang lumalala na ang sakit na diabetes. Nakarating ang telegrama sa mga kapatid ni Janus na malala na ang kalagayan ng amang nila at malapit ng mamatay.
Napaniwala naman ang mga kapatid niya kaya dali-daling nagsidatingan ng mga kapatid niya kasama ang mga anak nito na pamangkin niya. Saan na si Amang? Mataray na bungad na tanong ni Ate Betty niya sa kanya paglabas ng mga ito sa malaking sasakyan. Nasa loob po, ate. Nakangiti niyang sagot sa ate niya. Balak pa sana niyang yakapin ito kaso nilagpasan na siya. Hello po, tito. Bati sa kanya ng anak ng Ate Betty niya. Magmamano sana ang bata kaso hinatak siya ng ina nito na si Betty papasok sa mansyon. Halika na. Nagmamadaling pumasok na ang apat na magkakapatid sa malaking mansyon habang si Janus naiwan sa labas. Ni hindi man lang siya niyakap o kinumusta ng mga kapatid. Ano pong nangyari sa inyo, Amang? Nag-aalalang tanong ni Buena sa matandang nakaiga sa kama. Nang maulinigan ng kanyang mga anak, bumangon ito at umupo ng marahan sa malambot na kama. Nandito ako. Hinihintay ko kayo. Malamig na tura ng matanda na may halong pagtatampo sa boses. Nagmano naman ang apat na magkakapatid at mga bata sa matanda. Kumusta na po kayo, Amang? Tanong ng panganay na lalaking si Tony. Aba, nagawa niyo pa akong kumustahin sa mahigit na 5 taon. May sugat lang naman sa mga paa. May diabetes. Malamig na tugon pa din ng kanilang amang. Siya nga pala. Ito po pala yung prutas ninyo, Amang. Pasalubong po namin. Sariwa po yan at kapipitas lang sa bukirin namin. Masuyong sabi ni Ume at inabot ang basket na punong-puno ng prutas. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, kayo! Natamimi naman ang apat sa sigaw na iyon ng kanilang amang. Nasindak ang mga bata nang makitang magalit ang kanilang lolo. Kaya nag-iba ang tono ng boses ng kanilang lolo. Naging maamo. Pinansin ng matanda ang kanyang mga apo. Haba, ang lalaki na pala ng mga apo ko. Magaganda't gwapo pa. Kawaan kayo ng Panginoon. Puwera usog. Hinaplos ng matanda ang mga ulo nito at nilawayan sa tiyan. Lumaki sana kayong mapagkumbaba at may takot sa Panginoon. Lagi niyong alalahanin ang inyong mga magulang, ha? Huwag niyong kakalimutan. Pagpaparinig ng matanda sa apat nitong mga anak. Para matanggal ang pagtatampo ng amang, pinansin ni Betty ang mansyon. Nilibot nito ang paningin sa mga naniningkit nitong mga mata. Hindi pa din ba nagbabago itong mansyon, Amang? Ang tagal na nito, Taas ang kilay na tanong ni Betty. Oo nga, ate. Hindi pa napipinturahan ng mga dingding. Segunda pa ni Buena. Ate Ditse, kasi... Hindi na natapos ang sasabihin ni Janus nang pinutol ito ng kanyang ate. Wala ka man lang ginagawa sa mansyon na ito, Janus? 5 taon? Pero ganito pa din? Kita mo, napakadugyot tingnan. Nakahalukip-kip na sermon sa kanya nito. Ate kasi... Wala ka man lang pagmamalasakit sa pamamahay na ito. Anong ginagawa mo dito? Nakahiga lang? Natutulog? Ate, hindi ko na po maasikaso yan. May sakit si Amang Siya yung inuuna ko na po. Betty, huwag mo namang sisihin ang kapatid mo. Singit ng kanyang amang nang magsisimula ng uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Amang, wala na ba tayong kapera-pera dyan? Mag-iwan ako dito para magamit yun sa pagpaparenovate nitong bahay. Voluntaryong saad ni Tony. Ume, magpaiwan ka dito para may katulong si Janus sa pagbabago nitong mansyon. Nagulat si Ume. Ha? Bakit ako, kuya? Hindi ako pwedeng maiwan dito. Malapit ang mga nakang commander ko, no? Ha? Buntis na naman ang asawa mo? Gulat na tanong ni Betty. Opo, ate. Walang magbabantay kay commander Maselan pa namang mga anak yun. Sagot ni Ume. Kuya at Dikong, ayos lang po kahit hindi nyo na po ito ipabago. Singit ni Janus. Manahimik ka nga. Palibhasa, wala kang alam. Pataray na sabi ni Betty kay Janus. Ang sakit mo naman magsalita, ate. Mas tinaasan lang siya ng kilay ng ate niya sa nakaka-offend nitong salita. Tama nga naman, Betty. May sentimental value ang bawat haligi ng tahalang ito sa atin. Huwag mo lang ipabago.
Sabi ng amang nila. Amang, hihintayin pa ba nating gumuho itong mansyon mo? Oras na lumindol? Kita mo naman po marurupok na ang mga dingding. Inaanay na ang mga kisame natin Puna ni Buena. Ditse, matibay itong mansyon. Si Amang ang nagpagawa nito dati. Nung lumindol nga nung Moro Golf, walang naging pinsala sa mansyon ito noon. Hindi ko hinihingi ang opinion mo, Janus. Putol ni Buena sa susunod na sasabihin niya. Tiningnan siya ng mga nakakatandang kapatid ng masama. Tama na kayo! Pagpapatigil ng ama nila nang mapunang pinagtutulungan ng apat si Janus. Nakapag-decide na akong hindi ko ipapaayos tong bahay. At isa pa, huwag niyong awayin si Janus. Bakit ba ang init ng dugo niyo sa bunsong kapatid niyo, ha? Amang, noon pa man, halata na namin ay pinagtatanggol mo ang bunso mo. Paborito mong anak yan di ba? At hindi na namin kasalanan kung ganyan ang buhay niya ngayon kasama kayo. Parang walang narating sa buhay. Di na namin kasalanan kung tamad na mag-aral yan, kaya siya nagkaganyan. Mataas ang tonong sabi ni Betty sa amang nito. Aalis na kami dito, Amang. Maayos naman pala ang kalagayan niyo Hindi ganun kalala. May mga kailangan pa kaming asikasuhin. Dadalaw na lang po kami ulit. Saad ni Betty at umalis na. Tara na mga bata. Napailing ang kanyang amang at napasimangot. Ay nako, mga kapatid mo talaga. Wala pang ang 5 minutong lang dito sa tahanan natin umalis na kagad. Ay nako. Halos maluha-luha si Janus sa trato sa kanya ng mga nakatatandang kapatid. Amang, bakit ganun ang mga ate at kuya sa akin? Huwag naman sana'y pamukha sa akin harap-harapan ng mangmang ako o bobo. Oo, wala akong natapos. Pero huwag naman sana nilang isipin na wala akong kwentang tao. Maluha-luha na ding inakbayan siya ng kanyang amang. Masyado na silang nabulag sa tagumpay nila, bunso. Kaya kanila ginaganon. Sa halip na suportahan ka, mas lalo ka pa nilang ibinababa. Niyakap na siya ng kanyang amang. Tandaan mo, bunso. At kahit ilang ulit kong sasabihin sa iyo ito, hindi ako magsasawang sabihin sa iyo na proud ang amang sa iyo. Hindi man mataas ang nakuha mong parangal sa paaralan, mataas naman ang paghanga ko sa iyo. Halos mabasag na ang boses ng amang niya sa pagsasalita. Napahagulgol na din si Janus. Ikaw na ang magpasensya sa mga ate at kuyang mo, ha? Opo, Amang. Pagpapasalamat niya sa kanyang amang. Nagbuntong hininga na lang si Janus. Talagang wala naman siyang magagawa. Pakiramdam ni Janus noon, isa lang siyang langaw na nakadapo sa kalabaw. Naging mahina ang loob ng binata. Inamin niya yun sa sarili niya. Lagi siyang nakadepende sa amang sa mga desisyon nito. Nakasandal o hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Hindi pa din kasi niya maiwasang isipin na ang 4 niyang kapatid ay namamayagpag sa mga pinili nilang propesyon. Nakapag-invest din ang mga ito sa kani-kanilang negosyo. Kaya masasabing matatag na ang mga kinabukasan nila. Sunod-sunod na nag-asawa at nagkaroon ng sari-sariling pamilya ang 4 na kapatid ni Janus, kaya naiwan na lang sa malaking bahay si Janus at ang kanyang amang. Mula noon, naging komportable si Janus sa bahay kasi wala na nga ang mga kapatid niyang dalahira. Paminsan-minsan na lang naliligaw ang mga ito kapag may mahalagang okasyon sa malaking bahay. Nasa edad 30 na si Janus nang lumagay na ito sa tahimik kasi nga siya ang nagyaman ng lupain ng kanyang ama na noon ay marami ng dinadaing sa katawan dala ng katandaan. Wala ni isang anino sa 4 na kapatid ni Janus ang nakita upang dalawin o arugain man lang ang kanilang ama. Kaya gayon na lang ang pagdaramdam ng ama nito sa kanila. Mga ilang buwan pa ang nakalipas, lalong lumubha ang kalagayan ng kanilang amang kaya nagpasya na si Janus na isugod ito sa ospital. Hindi na alam ni Janus ang gagawin. Mabuti na lang at tinulungan siya ng kababata nitong si Ed. Maraming salamat talaga, Ed. Tinulungan mo kong dalhin dito si Amang. Ano ka ba? No problem, Janus, no? Sino pa ba magtutulungan? Nakangiting sabi ng kanyang kababata. Teka nga, bakit hindi ka pa ba nag-aasawa? Pwede ka namang kumuha ng kasambahay para maalagaan niyang ama mo. Hindi pwede.
Saka ayaw ni amang na kumuha pa ako ng kasambahay. Gusto niya, ako na mag-aalaga sa kanya. Paliwanag ni Janus. Mahal na mahal ka talaga ng amang mo, no? Nakakainggit. Ikaw naman, siyempre, mahal ka din ng tatay mo, no? Wala na. Wala nang pag-asa. Sugurol pa din yun hanggang ngayon. Para nga siyang tumatandang paurong eh. Tinapik ni Janus sa balikat si Ed. Dito lang ako palagi, bro. Pag kailangan mo. Nginitian na din siya ni Ed. Masaya silang nagkukwentuhang magkababata ng mga naging karanasan nila. Sa tagal ng panahon ba naman na huli silang nagkita, inalala nila yung mga panahong binubuli sila at paano nila ginagantihan ng nambubuli sa kanila mula sa mga humahabol sa kanilang aswang. Natandaan mo ba yung manok at paa ng baboy? Tanong ni Janus kay Ed nang magbalik ang alaala nila sa mga nambubuli. Oo, kumusta na kaya yung mga nambubuli sa atin matapos nating ihagis yung manok at hita ng baboy kina Butchoy? Nagtawanan na lamang silang dalawa habang inaalala yon. Subalit agad itong napawi ng tawagin si Janus ng doktor. Hello sir, kayo po yung anak ng pasyente? Tumango ang binata. Tinanguan din siya ng doktor. Tatapatin ko na kayo sir ha. Kritikal po ang lagay ng tatay nyo. Marami na rin po siyang komplikasyon sa sakit niyang diabetes. Biglang naging malungkot ang mukha nito. At wala na din siyang paningin. Unti-unti na din pong nawawala ang tubig niya sa katawan. Kaya ihanda niyo na po ang inyong sarili. Dok, pakiusap. Gawin niyo po ang lahat para mailigtas ang amang ko. Dok, please po. Nginitian at tinanguan siya ng doktor. Sige po, gagawin po namin ang lahat. Salamat po. Panay-panay ang pagdasal ni Janus sa paggaling ng kanyang ama. Tanging sa maliit na bintana na lang niya ito nasisilip habang maingat na inaasikaso ng mga nurse at doktor ang wala ng lakas na katawan nito. Diyos ko, parang awa niyo na po. Dugtungan niyo pa yung buhay ng amang ko. Gusto ko pa siyang makasama na matagal. Siya lang po ang tanging nakakaintindi sa akin eh. Parang awa niyo na po. Taimtim na nagdasal si Janus. Kasama niya si Ed na nananalangin din. Nang biglang napasulyap si Janus sa monitor, isang malakas na tunog na tuwid na linya ang gumulat sa kanya. Hindi! Amang! Hindi! Amang! Mabilis na kumilo sa mga nurse at doktor. Maraming beses itong pinapump sa dibdib upang maibalik ang normal heartbeat ng kanyang amang. Subalit, umiling-iling ang doktor. Time of death, 12:45 a.m. Anunsyo ng doktor habang chinecheck maigi ang relong pambisig. Kumpirmadong patay na ang amang ni Janus. Hindi! Amang! Hindi! Pakiramdam ni Janus nung oras na yon ay parang pinagsakluban siya ng langit at lupa dahil wala na ang amang niya nakakampi niya at nakakaunawa at maaring masandalan sa tuwing nanghihina siya. Tulalang nakaupo si Janus sa waiting area sa labas ng morgue. Hinahaplos siya sa likod ng kababatang si Ed. Janus, nakikiramoy ako. Hindi siya sumagot. Nakadilat lang ang mga mata niyang nakatingin sa kawalan habang nalalaglag ang mga takas na luha. Ed, iwan mo muna ako. Tumayo na din si Ed at hinayaan siyang ipagluksa ang kamatayan ng kanyang amang. Sinubukang kontakin ni Janus ang apat niyang kapatid. Nahirapan siya dahil kahit anong tawag niya sa telepono ayaw sumagot nito. Sinagot siya ng kuya Tony niya, subalit hindi siya nito pinaniwalaan. Sa huli, nagdesisyon si Janus na siya na lang ang tanging mag-asikaso sa burol ng kanyang amang. Sadyang mamahali ng piniling kabaong ni Janus sa kalalagyan ng kanyang amang. Maganda ang serbisyo ng punerarya dahil sa dami ng mga sari-saring sariwang bulaklak na nakapaligid dito. Punong-puno ng ilaw ang mansyon. May malaking larawan ang nasa bungod ng kanyang amang. 2 araw na lamay ng kanyang amang nang parang isang malakas na bombang sumabog ang pagdating naman ng mga kapatid ni Janus sa burol na yon. Ang 4 na magkakapatid ay naka-full black. Mabigat ang presensya ng kanyang kapatid na humarap sa kanya. Muling nagtaray ang panganay na si Betty. Ano ito, ha?
Ikaw ang nag-ayos ng burol ni Amang? Nakataas na kilay na tanong ni Betty sa kanya. Inalis ng babae ang itim na sunglasses sa mata nito at ipinukol ang galit na mata sa kanya. Ate, bakit ganyan naman ang ibubungad mo sa akin? Ate, huwag ka namang mag-iskandalo. Ang dami pong tao. Oh. Napailing si Betty at napangisi. Anong ganyan ang ibubungad ko, ha? Wala kang karapatan para magdesisyon kung anong ayos ang burol ni Amang. Tiningnan siya ng ate niya mula ulo hanggang paa. Parang iniinsulto siya. Pinanliliitan. Nang liliit sa kahihiyan si Janus. Ang lakas ng loob mo magdesisyon? Wala ka namang alam. Hindi ka naman nakapag-aral. Habang pinupukol siya ng masasakit na salita ng kanyang ate, nakahalukip-kip naman ang ditsi niyang si Buena at nakatingin sa kanya, habang wala ang kuya niyang si Tony at ang dikong niyang si Ume. Hindi napigil ni Janus ang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lang nagkaboses si Janus para sa matapobre niyang mga kapatid. Talaga po, ha? Nabasag na ang tinig ng binata. Saan ba kayo nung mga panahon may sakit si Amang? Ni minsan, hindi nyo man lang kinumusta o dinalaw. Para sa inyo, pagkukunwari lang mga ito. Hindi nyo pa ako nagawang paniwalaan. Matapang niyang sagot sa mga nakatatandang kapatid. Ano nagawa ko masama sa inyo, ha? Oo nga, wala akong pinag-aralan kumpara sa inyo. Pero kung alin pa kayong mga edukado, kayo pa ang mga parang walang pinag-aralan. Sinampal siya ng ate Betty niya. Inasahan niya yung kaya pinanlisikan niya ito ng mga mata. Wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyan. Nang gigigil na sagot ng ate Betty niya. Tiningnan niya ang mga nakikiramay, parang mga bubuyog na nagbubulungan. Tumingin din siya sa tatlo niyang kapatid. Tila natauhan ng mga ito sa sinabi niya. Bago tumalikod at tingnan ang kulay kahoy na kabaong ng kanyang ama. Nanatiling mahinaw na si Janus noon at hindi na sinagot ang kanyang ate dahil na din sa pagmamahal at respeto sa namayapa nitong ama. Naalala din niya ang payo ng amang niya na hayaan na lang at pagpasensyahan ang kanyang mga ate at kuya. Nang nilagpasan na siya ng mga kapatid, humingi ng paumanhin ang binata sa mga nakiramay na noon ay nagulat sa nangyari. Pasensya na po kayo sa nangyari, ha? Pagkaraan ng 4 na araw ay inihatid na rin sa huling hantungan ng kanilang amang. Iyak ng iyak si Janus, pero parang normal na dumaan lang ang araw ng libing ng kanilang ama sa 4 niyang nakatatandang mga kapatid. Kinabukasan ay nagbalik na ang kapatid ni Janus. Natanggap na nila mula sa isang abogado ang last will and testament ng kanilang amang. Excited na excited ang 4 niyang nakatatandang kapatid. Binuksan ni Betty ang isang attache case at inilahad ng panganay ang isang papel na last will and testament. Sinimulan yun basahin ni Betty. At ayon sa testator na walang iba kundi ang kanilang amang, na isang lupa lang ang ipinamanang lupa kay Janus, samantalang ang iba niyang kapatid ay paghahati-hatian pa ang halos 10 ektaryang lupain. Gayon din ang malaking bahay ay mapupunta sa 4 dahil sila raw ang nagpaayos o renovate nito. Nalumo si Janus sa narinig niya sa kanyang ate Betty. Tuwang-tuwa ang mga sakim niyang kapatid. Sabi pa ni ate Betty niya sa kanya, O ano, simulan mo na magtanim ng kamote sa lupang binigay sa iyo ni Amang. Gumatong din ang kuya niyang si Tony. Magtayo ka na ng kubo para sa pamilya mo. Dinagdagan pa yon ng nakakainsulto pang pagtawa ni Buena. Kuya, paano yan? Wala pa siyang pamilya eh. Mag-isa na lang siya. Ewan ko na lang kung may magkakagusto pa sa kanya. Sa tanda niyang yan. Hayaan na nga natin siya dyan. Sabi pa ni Ume. Bago umalis, binantaan pa siya ng ate Betty niya. By the way, binibigyan ka lang namin ng 1 linggong palugit para lisanin mo ang mansyon na ito. Inirapan pa siya ni Betty at umalis na sa mansyong yun. Pagmamay-ari na namin ito simula ngayon. Wala ka ng karapatan sa pamamahay na ito. Napaluhod ang binata sa panghihina. Hindi makapaniwala si Janus na magagawa yun ng amang sa kanya. Parang kinurot ang puso niya at nagkaroon ng hinanakit sa ama niyang namayapa. Amang, bakit ganito? Bakit mo nagawa sa akin to? Nagsilbi ako sa inyo. Inilagaan ko kayo. Pero ito lang ay susukli niyo sa akin. Bakit, Amang?
Bakit? Hindi na napigilan ni Janos ang simbuyo ng damdamin at tuluyan ng umago sa mga luha. Nakakuyom naman ang mga kamay niya sa sama ng loob sa kanyang amang. Sa mga nangyari, gabi-gabi ay hindi na dinadalaw ng antok si Janos. Lagi kasing nagpapakita sa kanya ang kanyang amang. Malungkot ang mukha nito at hindi niya alam ang gustong ipahiwatig. Pero naibulalas ni Janos ang sama ng loob niya rito. Bunso ko! Bunso ko! Malamig ang tinig nitong tinatawag siya. Para bang may gustong sabihin na hindi niya malaman. Maputing-maputi ang mukha ng amang niya. Doon na sinumbatan ni Janos ang kanyang amang. Bakit, Amang? Akala ko kakampi kita. Pero mas pinaburan mo pa yung mga kapatid kong matatag at may kakayanan. Hindi pantay ang pagtingin mo sa aming magkakapatid. Bakit po, Amang? Bakit? Hindi na kinaya ni Janos ang tindi ng emosyon niya, kaya umiyak na siya ng malakas. Napabalikwas siya ng bangon ng panaginip lang pala ang lahat. Ngunit sa silid na kinaroroonan niya ay sobrang lakas ng hangin. Ramdam ni Janos ang presensya ng kanyang amang na pinapakalma siya ng sobrang lamig ng simoy ng hangin sa buo niyang katawan. Amang, nandito ka ba? Magpakita ka naman oh. Sumasayaw ang puting kurtina. Nakita ni Janos na ang malaking picture frame ng kanyang amang na ginamit sa burol nito ay gumagalaw sa ibabaw ng tukador. Maya-maya, nahulog ito. Amang! Bigla na lang ding nawala ang pagpaparamdam ng kanyang amang. Sa mga sumunod na gabi, tila piraso ng puzzle na nabubuo na ni Janos kung bakit nagpaparamdam sa kanya ang amang. Nakumpirma lamang yon ng binata. Isang araw ay hindi inaasahang panauhin ng pumasyal sa malaking bahay ng kanyang amang, si Atty. Mercado, ang abogado ng kanyang amang. Good morning po, attorney. Ano po palang sadya po natin ngayon? Nakipagkamay ito kay Janos. Naparito ako para sa last will and testament ng iyong ama. Nasaan nga pala ang 4 mong kapatid? Tanong ng lalaking abogado. Napamaang si Janos. Po? Ano po yung tungkol sa last will and testament? Nakakunot noong tanong niya sa makisig na abogado. Tungkol sa binasa ng panganay mong kapatid na testamento noong nakaraang Lunes. Bago muna yon, nasa na ba sila? Kailangan nilang marinig ang side ko bago pa maisara o pinal ang magiging pamana ninyo. Sinubukang tawagan ni Janos ang ate at kuya niya, subalit hindi ito sumasagot. Ipinaliwanag na lamang ni Atty. Mercado ang naging pakay nito. Maraming gumagawa ng fake na documents ng amang mo. Ibig sabihin, ang binasa ng ate mo noong Lunes, hindi totoo. Beke lamang. Mabilis yun naintindihan ni Janos kaya labis na galit ang namuo sa ulo niya. Isang panluloko lang pala ang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Dahil nga sa wala siyang pinag-aralan, madali siyang nauto ng mga nakatatandang kapatid. Kaya pala, may hindi ako magandang kutob nung binabasa ni Ate Betty yung testament. Porque isa ding abogado ang asawa niya, makukuha niya akong linlangin. Mga manluloko sila, mga sakim. Dahil lang sa bahay, lupa, pera at kapangyarihan sa mga material na bagay, nagkaganyan na sila. Hindi mo lang nila naisip ang nararamdaman ko bilang bunso nila. Mga wala ba silang puso? Naupo ang binata sa malambot na sofa, dulot ng panghihina. Naluluha na lang siya sa nagawa ng mga ganid na kapatid niya. Dahil alam ni Janos na walang kapakapatid pagdating sa material na bagay, pwede nilang gawin ang mga imposibleng bagay. Habang siya na isang mangmang, iisahan nila pagdating sa mana. Tumabi si Atty. Mercado sa kanya. Hinagod siya nito sa likod habang pinapatahan. Bunso, huwag ka nang malungkot. Nakabawi na din ako sa lahat ng pagsasakripisyo mo sa akin bilang amang mo. Maraming salamat. Nag-angat ng ulo si Janos kay Atty. Mercado na boses amang niya. Amang, ikaw ba yan? Nakita niya mula sa anyo nito ang itsura ng kanyang amang. Ngunit ilang saglit pa, nagbago ang itsura nito at naging si Atty. Mercado na. Attorney, pasensya na po ha. Tumawa naman ang naturang abogado. Ayos lang.
Attorney, matanong ko lang po kung kailan pinagawa at pinapirmahan ng mga kapatid ko yung peking last will and testament kay Amang. Tanong ni Janus. Nung araw ding tinawagan mo sila, kung kailan sinabi mong nasa bingit ng kamatayan ng amang mo. Natandaan nga ni Janus yon kasi tila makakalimutin na noon ang kanyang amang. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Janus. Nang magtanong daw si Janus kung kailan pinagawa at pinirmahan ng kanyang amang ang last will and testament, ay biglang nanlamig ang buong katawan nito. Pero nung araw na namatay siya, yun ang araw na nakita kong may pirma sa pamana mo ang iyong amang. Mas lalong nanlamig si Janus sa pinahayag ni attorney. Anong oras po? Nung araw na nilibing ang amang mo. Hindi na nabura ang panlalamig sa buong katawan ng binata. Mas lalo siyang naguluhan, bagay na ikinatulala ni Janus. Bumakat din ang pagtataka noon sa naturang abogado sa inihayag niya na may pirma na ito kahit patay na ang amang niya. Dahil nga sa hindi sumipot ang mga nakatatandang kapatid ni Janus, umuwi na lang ang abogado ng amang niya at inischedule na lang ang pagbabalik niya upang basahin ang last will and testament. Nang dumating ang takdang araw ng pagbabasa ng last will and testament ay hindi sumipot ang panganay ng kanyang amang na gumawa ng fake testament na si Betty. Natakot na siguro na mabubuking ito sa ginawa. Talagang kumonsulta si Janus kay Atty. Mercado na kung sakaling ipagpipilitan ni Ate Betty niya ang peking testamento nito, kakasuhan ito ni Janus ng falsification of public document. Hindi ako matatakot sa kanila. Lalo't nalaman ko din ang buong katotohanan, sabi ni Janus sa sarili. Dumating na nga ang oras ng pagbabasa. Tahimik sila lalo na ang kanyang kuya Tony, ang Dikong Uminya at si Ditsing Buena niya. Habang nakikinig at hinihintay ang ihatol o ipagkalob sa kanila ang pamana mula sa kanyang amang. The last will and testament is finalized by our testator. Namilog ang mga mata ng tatlong magkakapatid sa naging anunsyo. Bakit ganun? Gulat na tanong ng kuya Tony niya. Oo nga po, attorney. Bakit nag-iisang ektarya ng lupa na lamang kaming 4? Habang kay Janus, 6 na ektarya. Di makapaniwalang tanong din ni Dikong Uminya. It's so unfair. Segunda pa ng Ditsing Buena niya. Sa kanya din na itong mansyon? Tumango si Atty. Mercado. Nagkatinginan lamang ang tatlo na halos tinakasan na ng kulay sa mukha. Hindi may pinta ang mukha ng tatlong kapatid ni Janus. Hindi pwede. Mag-aapela kami sa korte. Matapang natura ni Buena. Wala na kayong magagawa pa. Yun ang kagustuhan ng inyong amang. Dapat ninyo yung irespeto. Pasalamatan nyo na lang yung ibinigay sa inyong biyaya na mana ng inyong amang. Isa pa, masigit na may minana sa inyong 4 na ipinagkaloob ng inyong amang na hindi nakuha ng kapatid nyong bunso. Bumaling ng tingin si Atty. Mercado kay Janus at bumalik din ang atensyon nito sa 4. Yun ang edukasyon na hindi mananakaw ni numan. Yun ang edukasyon na hindi mananakaw ni numan. Pahayag ng abogado. Malalim na napabuntong hininga ang tatlo niyang kapatid. Maiging tiningnan ni Janus si Atty. Mercado at kita sa mata ng abogado na ang mga matang yon ay sa kanyang amang. Ibig sabihin, sumanib ang amang niya sa abogadong ito. Hindi na nga umapila sa korte ang 4 na kapatid ni Janus mula noon. Dahil ayon din sa mga kwento ng mga nakatatanda niyang kapatid ay hindi sila pinatatahimik ng kanilang amang. Dinadalaw sila nito sa panaginip nila. Laging malungkot ang mukha nito. At ibinibilin si Janus na bunso nila na huwag itong pababayaan. Kaya palaging nagkakaaybags ang 4 sa pagbumulto ng kanilang amang. Sabi pa raw ng amang sa 4 na magkakapatid, Sana maibalik nyo ang turingan nyong magkakapatid noong bata pa kayo. Noong mga panahong kayong 4 ay role model ni Janus. Noong inaalagaan nyo pa siya habang nagtatrabaho ako. Panahong nagiging malambing si Janus sa inyo. Panahong dumating siya sa buhay natin magmula nung mamatay ang inang ninyo. Sana hindi nyo na siya pagtulungan dahil magkakapatid kayo. Kayo din ang magtutulungan sa huli. Humingi ng tawad ang 4 na magkakapatid sa bunso nilang si Janus. Patawarin mo kami.
Lalo na ako, bunso. Kung tinrato ka naming hindi maganda. Naiinggit lang kami sa iyo. Sana'y patawarin mo kami. Punong-puno ng pagsisising pakiusap ni Ate Betty niya. Lumuhod pa ang mga ito sa kanya para tanggapin ang pagpapatawad ng mga ito sa kanya. Hindi naman nag-atubili si Janos na itayo ang 4 niyang atit mga kuya. Yun lang naman po yung matagal kong hinihintay ang magsama-sama ulit tayong 5. Niyakap ni Janos ang mga kapatid. Sa mansyon na yon, napuno muli ng pagmamahalan kahit nawala na ang kanilang amang. Kaya mula noon, parang isang himala ang napakalaking pagbabago sa ugali ng mga kapatid ni Janos. Ang malaking bahay noon na salat sa kaligayahan ay puno na ngayon ng halakhak na magkakapatid at kasama ang kani-kanilang mga anak. Habang si Janos wala mang maituturing na asawa, nandun naman ang atit kuya na laging nagmamahal sa kanya. Lagi na silang may reunion tuwing Pasko at death anniversary ng kanilang amang. Tuwing Pasko ay mas galante sa pamimigay ng aginaldo si Janos sa mga anak ng kapatid niya, kaya na-spoil ang mga bata. Dinadalaw pa din si Janos ng kanyang amang sa panaginip. Lagi nitong sinasabi sa kanya na, Bunso, maraming salamat. Ikaw ang magsisilbing kayamanan ng lahat. Manatili ka lang nakaapak sa lupa, ha? Ibibigay ng Diyos ang pag-ibig na para sa iyo. hindi sukatan ng pera, kapangyarihan o material na bagay para masabing lamang ka sa iba. Ang tunay na kayamanan ang pagiging mababang loob mo sa nakararami. At kung may pamanaman ay pagkakaloob si Janus sa kanyang magiging anak, hindi pera, bahay, lupa o kotse, kundi ang pagiging mabuting tao. Ang pagmamahal nito sa mga magulang at maging sa mga kapatid. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito